piling probinsya lang ito makikita, katulad ng Palawan. Ang anteater o balintong, exotic at endangered. Kapag hindi naagapan ang panghuhuli at pagbebenta nito, baka sa mga litrato na lang masisilayan ng mga susunod na henerasyon. Iilan pa lang sa ating tiyak ang nakakakita sa kakaibang hayop na ito. Kapag bata pa, pwedeng mapagkamalang daga. Pero kapag lumaki, umaabot ng hanggang mahigit 3 talampakan. Ang kanyang katawan nababalot ng mga kaliskis na singtigas ng ating mga kuko. Mahaba rin ang kuko nito sa paa, kaya madaling nakakakapit sa mga kahoy. Kapag nakaramdam ng panganib, bumibilog at bumabale-balentong. Kaya rin siguro ito tinawag na balintong ng mga tiga-Palawan. Isang uri ng pangolin o scaly anteater na endemic o sa Palawan lang makikita. Dahil wala itong ngipin, ang mahabang dila ang kanyang ginagamit para manghuli at kumain ng mga langgam at anay. Pero ayon sa mga eksperto, bagamat maraming hindi pa nadidiskubre sa hayop na ito, near threatened o vulnerable ang estado ng kanilang populasyon. Kakaunti na lang at pwedeng maubos. Kung magpapatuloy ang panguhuli sa mga ito, baka hindi na matuklasan pa ang iba nitong mga kakayahan at katangian. Nito lang at 13 ng Abril, natagpuan ng Philippine Coast Guard at Tubataha Reefs Natural Marine Park Rangers ang 400 kahon o mahigit 2,000 mga frozen pangolin o balintong sa sumadsad na Chinese fishing vessel sa Tubataha Reef. Lahat ng mga ito, wala ng balat at kaliskis. Nitong Huwebes, sa pangunguna ng Palawan Council for Sustainable Development at ng Protected Areas and Wildlife Bureau ng DENR, inilibing ang ilan sa mga nakumpiskang balintong. Habang ang iba, isinailalim sa DNA testing at morphometrics kung saan sinukat ang haba ng hayop, pati na ang dami ng kaliskis nito. Dito kasi makukumpirma kung sa Pilipinas nanggaling ang mga nakumpiskang balintong. For now, we cannot conclude yet, no? Though meron na kayo mga nakikitang mga trends, no, dun sa mga data na nag-gather natin. Pero this has to be further evaluated by our partner experts din. Kapag napatunayang sa Pilipinas nga hinuli ang mga ito, maaring maparusahan ng hanggang 12 taong pagkakakulong at pagmumultahin ng ₱250,000 hanggang ₱1,000,000 ang mga mangingisdang Tsino na sakay ng sumadsad na barko. Pero sa Palawan man o hindi nanggaling ang mga pangolin o balintong, posibleng makasuhan pa rin ang mga Tsino. Lalo pat lahat ng uri ng pangolin sa buong mundo kasama sa listahan ng mga protected species ng CITES o ang Convention on International Trade of Endangered Species. Kahit mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli nito, marami pa ring naeengganyo, lalo pat umaabot ng mahigit ₱7,000 kada kilo ang presyo ng laman at kaliskis ng pangolin. Itinuturing din kasi itong delicacy o espesyal na pagkain sa China at sa iba pang bahagi ng Southeast Asia. Sa Indonesia, iniluluto ito bilang pangolin fetus soup. Pinaniniwalaan kasing mabisa raw na aphrodisiac. Sa Royal Armouries Museum sa United Kingdom, nakadisplay ang coat of armor na ito na gawa sa purong kaliskis ng pangolin. Ang mga kaliskis ng balintong pinaniniwalaan ding nakagagamot sa iba't ibang sakit katulad ng hika at rayuma.
Nung nag-ikot-ikot nga ang aming team sa mga tindahan ng Chinese medicine sa Binondo, nadiskubre naming merong mangilan-ngilang nagbebenta ng gamot na gawa sa pangolin. Di umano, pangontra sa skin allergy at pampalakas ng dugo. Galing daw ang mga ito sa China. Taong 2007 nung una naming ibinalita ang kalakaran ng panghuhuli at pagbebenta ng balintong sa mga kabundukan ng Palawan. May ilan pa nga roong kinakain ito. Ayon kay Samuel, hindi niya tunay na pangalan. Magpahanggang ngayon, tsambahan makahuli ng mga balintong habang nangangaso ang ilang mga katutubong tagbanwa sa mga kabundukan ng Palawan. Pero hindi naman daw talaga nila ito pinupuntirya. Nagkakataon lang na nahuhuli ang mga ito sa kanilang mga patibong para sa mga labuyo o wild chicken. Pero maglakad tapos pag patong niya dito, huli na yan. Paa talaga yung matalian. Nagkapunta kayo sa bundok. Kung ano lang makita, kahit balintong o ano man, talang kuhain namin para lang may makain. Kapag nakakahuli ng balintong, karaniwan daw nila itong niluluto, panlaman tiyan sa bundok. Pero ang nakagugulat, hindi raw alam ni Samuel na bawal itong kainin. Ayaw ko lang sa iba, pero sa akin wala pa akong narinig na sinabihan ako na bawal. Ngayon pa lang. Ginagawa namin, meron kami mga posters sa bawat mga munisipyo na pinapaalam sa radyo din, halos araw-araw meron kami inilalabas ng mga information dyan. Umiikot din kami sa mga local government units at ini-inform yung ating mga kababayan kaugnay dyan. Itago natin siya sa pangalang Hener. Dati raw middleman sa mga nanghuhuli at bumibili ng mga kaliskis ng balintong. Kasi minsan may umiikot dito na gustong mamimili. Na gusto nilang magkoleksyon daw ng ganong mga balat ng balintong, kaya yun, nakakoleksyon ako. Halimbawa ganyan nang may mahuli sila, dinadala nila dito sa akin. Kasi siyempre kinuntak ko sila na kung may balat kayo para mapirahan din natin kahit na paano pambili man lang ng asin. Hindi kaya asin bitsin, kahit ilang kilong bigas, bilhin natin. Dahil mainit daw ang mata ng mga otoridad sa mga balintong, mahigit 2 taon na rin daw siyang huminto sa pagbebenta nito. Wala namang bibili. Kaya nung nakaraan mga 6 na buwan na nagdaan dito, sabi ko wala naman, kaya bawal na yan. Makulong kayo niyan pag mahuli kayo. I want to find Anay na. Ang negosyante namang si Diana, tutok na tutok sa kanyang bagong baby. Si Balin, isang 1-month-old na balintong. Hindi lang niya, lumalabas na. Kawawa naman. Napulot daw nila itong pagala-gala sa may tabi ng kalsada noon lamang nakaraang linggo. Hinala ni Diana, baka raw nahuli ng mga mangangaso o hunter ang nanay nito. Kung ito, isa lang siya, natanggal ng nanay, how many more ba? How many thousands or hundreds talaga nawala talagang nanay? Sa ngayon, si Diana na raw muna ang tatayong nanay ni Balin. Kinuha pa nga niya ito ng sariling yaya, si RJ. Tuwing 3:00 ng hapon, pagkagising ni Balin, ipinapasyal na niya ito sa gubat, malapit sa kanilang bahay. Nang sa gayon din, makahanap ito ng mga langgam at anay na pwede nitong kainin. Hinukay ko po yung ilalim yung pinakaano po ng ng mga langgam. Yung marami pong itlog doon. Pinakain niya po yung itlog ng langgam. Dahil nocturnal o sa gabi gising ang mga balintong, madalas daw inaabot pa si RJ ng hanggang 10:00 ng gabi sa pagpapakain kay Balin. Pag nabusog na po yun siya, nagkakapit na lang po siya sa braso ko bago natutulog na po. Pag malaki na siya, lumaki siya, maging strong siya, we'll release it. Hahanapin namin yung malayo talaga sa tao. Pero paalala ng Palawan Council for Sustainable Development, bawal din ang pag-aalaga ng balintong. Kung na-rescue mo tapos para nakita sa'yo, pwede ka kasing hulihin nun eh. Kaya dalhin niyo yung balintong sa amin, tapos kami ang magtingin kung okay ba siya o hindi. Kung may sugat siya o kung may sakit siya, kami ang manggagamot
wag po niyong gawin yon. Ipasa lang po niyo sa amin. Tapos kung mukhang malakas pa siya, ay kung gusto niyong sumama, dalhin natin sa habitat nila at papakawalan sila. Marami sa ating mga likas yaman, kabilang na ang mga kakaibang mga hayop, maipagmamalaki sa buong mundo. Pero kung hindi natin sila poprotektahan, at tayo pa mismo ang uubos sa kanila, baka tayo rin mismo ang dahilan para ang mga susunod na henerasyon wala nang masisilayan pang balintong.